Muling isinusulong ang rehabilitasyon at pagbubukas ng Bataan Nuclear Power Plant, BNPP, ngayong April 2026 bilang solusyon sa matinding krisis sa langis at tumataas na singil sa kuryente. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Dahil sa mga geopolitical na tensyon na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng energy sa buong mundo, binigyang diin ng mga mambabatas na kailangan ng Pilipinas ng matatag at murang pagkukunan ng kuryente. Muling isinusulong ni Pangasinan 2nd District Representative Mark Cojuangco ang paggamit ng nuclear energy bilang pangmatagalang solusyon sa krisis sa langis at mataas na singil sa kuryente sa Pilipinas. Binigyang diin ng mambabatas na mas mura at mas malinis ang nuclear fuel kumpara sa fossil fuels na kasalukuyang inaangkat ng bansa. Ayon kay Cojuangco, kung ang bansa ay gagamit ng nuclear energy para sa bawat 1,000 megawatts, gagastos lamang ito ng humigit kumulang $20 million para sa fuel kada taon, kumpara sa $400 million na ginagastos sa pag-angkit ng coal o gas. Ang nuclear fuel ay tumatagal ng 18 buwan bago palitan at hindi ito just-in-time fuel. Nangangahulugan ito na hindi agad magkakaroon ng brownout kahit magkaroon ng aberya sa pandaigdigang supply chain ng langis at gas. Iminumungkahi ang muling operasyon ng Bataan Nuclear Power Plant, BNPP, kung maaprubahan, tinatayang aabuti ng 4 hanggang 5 taon bago ito makapag-produce ng energy mas mabilis kaysa sa 7 hanggang 8 taon kung magtatayo ng bagong planta mula sa simula. Inihain ni Cojuangco ang House Bill 8567 upang magbigay ng mga insentibo para sa integrasyon ng nuclear energy sa sektor ng kuryente sa bansa. Ang panawagang ito ay bunsod ng idineklarang State of National Energy Emergency ng gobyerno noong nakaraang buwan. Ang krisis ay pinalala ng mga tensyon sa Middle East, partikular na ang blockade sa Strait of Hormuz, na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng crudo, LPG, at iba pang bilihin. May mga mambabatas na nagrerekomenda ng pag-invest sa solar facilities at mini hydropower plants bilang mas ligtas at permanenteng solusyon. Isinusulong ang mga batas para sa paglikha ng Fuel Regulatory Board at isang Strategic Petroleum Reserve upang kontrolin ang presyo at magkaroon ng emergency stockpile ng langis. Noong April 13, 2026, sinabi ng Malacanang na wala pa silang pinal na talakayan tungkol sa pagpapabilis ng nuclear energy project sa kabila ng krisis. Samantala, ang Prime Energy, ang kumpanyang pinamumunuan ng bilyonaryong si Enrique Razon Jr. ay nagpaplano na mag-explore ng mga bagong gas field sa labas ng kasalukuyang Malampaya gas field. Layunin nito na patatagin ang supply ng energy sa Pilipinas sa mahabang panahon. Natagpuan ang reservoir na ito na humigit kumulang 5 kilometro sa silangan ng kasalukuyang Malampaya Field. Tinatayang mayroon itong 78 bilyong cubic feet ng gas. Matatagpuan din sa labas ng baybayin ng Palawan, ang well na ito ay kayang maglabas ng hanggang 60 milyong cubic feet ng gas bawat araw. Isa pang well na bahagi ng drilling program upang madagdagan ang lokal na supply ng natural gas. Ang Malampaya ay nagsusupply ng hanggang 20% hanggang 40% ng kuryente sa Luzon. Dahil paubos na ang reserba ng orihinal na field, mahalaga ang mga bagong diskubre upang maiwasan ang pag-asa sa mahal na imported na liquefied natural gas, LNG. Inaasahang magsisimulang dumaloy ang unang gas mula sa mga bagong well sa ika-4 na quarter ng 2026. Naglaan ang Prime Energy at ang mga kasosyo nito, gaya ng PNOCEC, ng humigit kumulang $873 milyon, higit 50 bilyon pesos, para sa Phase 4 drilling campaign.
Ayon kay Dunable Kaizen Cruz, ang CEO ng Prime Energy, ang kumpanya ay may ongoing study upang maghanap pa ng ibang mga lugar na maaaring pagkunan ng gas. Samantala, nagtulungan ang Meralco Powergen Corporation, MGen, Aboitiz Power, sa pamamagitan ng Thermanat Gas Power Incorporated, at San Miguel Global Power, SMGP, upang bumuo ng kauna-unahang Integrated Liquefied Natural Gas, LNG, facility sa Batangas. Ang 1,278 megawatt na Ilijan Natural Gas Power Plant, na dating pag-aari ng SMGP, ay magiging bahagi ng joint venture na ito. Ang MGen, 60%, at Aboitiz Power, 40%, ay nag-invest sa Chromite Gas Holdings, Incorporated, CGHI, na nagtataglay ng kontrol sa mga planta ng SMC. Ang proyekto ay naglalayong magbigay ng higit sa 2,500 megawatts ng kuryente, na binubuo ng 1,278 megawatts na Ilijan plant at isang bagong 1,320 megawatt na combined cycle power facility. Bahagi ng deal ang pagkuha sa Linseed Field Corporation's LNG Import and Regasification Terminal para mag-imbak at magproseso ng gasolina para sa mga planta. Ang layunin ng pakikipagtulungan ay palakasin ang energy security sa bansa, partikular sa Luzon, sa pamamagitan ng mas malinis na transition fuel, LNG, habang tumataas ang demand at panahon ng El Niño. Ang partnership ay nakumpleto na ang financial close noong January 2025 at ang mga planta ay inaasahang magpapalakas sa supply ng kuryente sa Luzon, na nagpoproseso ng natural gas para sa grid. Ito ay itinuturing na landmark deal o isang malaking alyansa ng mga higanti sa enerhiya sa Pilipinas, Pangilinan, ang Aboitiz, upang modernisahin ang infrastruktura ng kuryente. Ang 1,278 megawatt Ilijan plant ay magiging bahagi ng mas malaking operasyon ng LNG sa Batangas na pinamamahalaan ng SMC, Meralco, at Aboitiz upang tiyakin ang matatag na kuryente sa 2026 at sa hinaharap.